look for God's confirmation and God uses others to confirm it. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi na hanapin ang confirmation ng Diyos at ginagamit ng Diyos ang iba para sa confirmation ito. Madalas na pinagtitibay ng Diyos ang kanyang direksyon para sa isang buhay sa pamamagitan ng kanyang salita, kapayapaan sa loob, at mga tinig na mga Diyos na payo. So, ito yung sinasabi kapag galing sa Panginoon, nakabatay lamang sa kasulatan. So, kaya nga kayo sinasabi, kapag pinangungunahan tayo ng Diyos, hindi tayo niya iiwan sa pagdududa. Hindi tayo magdududa dahil naka-align tayo sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, ito yung pinapatubayan tayo ng kanyang salita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Binibigyan tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng banal na espiritu, mga pangyayari at madalas sa pamamagitan ng ibang mga mananampalataya na nagsasalita ng katotohanan. So, ginagamit ng Diyos ang confirmation para tayo ay protektahan mula sa panlilang, pagkainip at maling landas. So, mahalaga na kino-confirm natin. Ibig sabihin, Lord, ito na ba ay para sa akin? Ito ba ay nakakaluwalhati sa iyo? So, dapat tayo ay maghintay ng confirmation sa Panginoon dahil madalas na kinukumpirma ng Diyos ang patnubay niya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Matalinong payo at kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin, at siya ay bukas o sarado mga pintuan. So kaya nga mahalaga tulad na lamang sa sinasabi sa 2 Corinthians 13 verse 1, This is the third time I am coming to you. Every charge must be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. So ibig sabihin, ito yung confirmation na dapat sinasabi na confirmation ang katotohanan na sinasabi na hindi dapat itatag sa sabi-sabi. Ngunit, ito ay sa pamamagitan ng patunay na maraming saksi na spiritual na discernment, pagkakakilanlan. So, ibig sabihin, ito yung spiritual na pag-unawa sa pagtuturo, propesya, o pagtutuwid. So, ang Diyos ay madalas na nagbibigay ng confirmation sa pamamagitan ng banal na kasulatan, maka-Diyos na payo at mga pangyayari. So, kaya nga mahalagang sinasabi na paraan ng Diyos sa pagbibigay ng kalinawan. So, yung mga paraan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon o kaya doon sa mga nagpapahayag na propesya. So, kaya nga ito yung sinasabi na glory to God. Sa Diyos lamang ang papuri. So, hindi sa akin. So, kaya nga, sabi nga ni Miss B, totoo na hulaan mo? Sabi ko, yes. Alam ko, confirmation lang ang dapat kong malaman dahil alam ko na ginawa mo. So, yun, akin na lang yun. So, kaya yun sinasabi na kailangan natin ng confirmation. Malalaman natin sa mga taong nag-prophesy ng salita ng Panginoon. So, nalalaman sa banal na kasulatan. Kaya nga nagulat siya nang sinabi ko, confirmation lang ang kailangan ko. Kaya, ayun, dapat tuloy-tuloy siya ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil kahit naman anong gawin natin, kung hindi tayo naglilingkod sa Panginoon, magiging palpak. Good morning. Good morning po. Good morning. Start na tayo. Good morning. So, ayun. So, nagulat si Miss B. Dahil sabi ko, confirmation lang ang kailangan ko. Payo. So, yung kami na mga nagsasalita ng Diyos, yun yung mga Diyos na payo. Kaya kami bilang mga nagpapahayag din ng salita ng Diyos, kapag lumapit ka, minsan,
nalalaman na rin namin kung ano yung sa akin, sa ating lahat. So nalalaman na mga Diyos na tayo ang nangyayari dahil ang Diyos ang nag-reveal. Binibigyan tayo ng discernment para malaman natin kung ano yung nangyayari sa kapwa natin. So kaya nga, ito yung sinasabi tayo bago mag-desisyon. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ni Samuel. Si Samuel, ito yung sinasabi ng langis sapagkat ito'y siya. So ito yung God, ito yung nagtakda. Pinili ng Diyos ay nagtakda ng mga tao. Si David ay ang pinakabata at hindi pinapansin na maging kanyang ama. Ngunit nakita ng Diyos ang kanyang puso. So pag nakita ng Diyos ang ating puso, tayo yung ginagamit ng Diyos. Ito yung sinasabi para sa kanyang layunin. Pagpapahid para sa layunin, so ang langis ay sumasagisag sa pagpapatawad ng Diyos at pagtatalaga kay David bilang isang hari. So kaya nga sinasabi pa sa verse 13, sabi niya rito, na magkagayon kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya ng langis sa gitna ng kanyang mga kapatid at ang Espiritu ng Panginoon ay dumaloy kay David mula sa araw na yon at Samuel ay bumangon na naparoon sa Rama. So ito yung Espiritu na mula sa araw na yon, ang banal na Espiritu ay nagbigay kay David ng lakas ng loob, karunungan at lakas para sa paglalakbay sa hinaharap. So ito yung sinasabi na paghahanda bago ang ito yung paghahanda, pagamat pinahiran si David ay nahaharap pa rin si David sa mga taon ng paghihintay, paglilingkod at pagsubok. So kahit na tayo ay pinahiran o kahit na tayo itinalaga, lahat tayo ay haharap o makakaranas ng mga pagsubok tulad ni David. Siya bago siya itinalaga bilang maging hari, siya ay sinubok. Sinubok yung kanyang paglilingkod, siya'y naghintay. So, ganun din tayo. Kapag tayo ay naghahangad na maging maayos, na tayo pinamumunuan ng Diyos, tayo ay maharap din sa mga pagsubok. Pagsubok sa trabaho, sa maging kapartner sa buhay, may mga pagsubok. Tulad ni David, nung siya ay ma-promote, siya din ay humarap sa mga pagsubok sa kanyang paglilingkod bago siya maging hari. So kaya nga, ito yung sinasabi na banal na kasulatan, look for God's confirmation and God uses others to confirm it. So dahil gusto ng Panginoon na tayo lagi niyang poprotektohan. Kaya nga, bawat desisyon natin, tingnan natin ang